Patuloy ang follow-up operations ng mga otoridad sa nangyaring pagsalakay ng mga armadong lalaki sa North Cotabato District Jail kahapon. Bukas din daw ang provincial government na lalawigan ng Cotabato para sa mga preso na nais bumalik. Balita hatid ni Von Aquino. Una raw tinarget ng mga armadong lalaki ang mga tauhan ng North Cotabato District Jail sa Tower Post. Nagkaroon ng mahigit 3 oras na putukan na natapos sa pagpuga ng 158 preso. Ang target talaga yung 2 tower sa likod. Sinabayan din po ng mga preso natin yung pagbaba ng 2 tower. They were able to put up yung mga bed banks nila, ginawa nilang hagdanan sa likod. So, yung iba, I do believe na lahat ng mga hindi talaga plano natatakas. Pero nakita na nila na tumakas na yung mga may plano talaga na sumabay na rin sila. Nitong nakaraang buwan, nakatanggap daw sila ng impormasyong may grupong sasalakay sa district jail para palayain ang kanilang mga kasamahan sa bisperas ng bagong taon. Pero nang hindi raw ito nangyari, ibinalik nila sa normal ang dami ng kanilang mga tauhan sa loob ng jail. The following day, there was an important operation also of the 39th IB that made them to put out the troops since medyo naglaylo naman yung alert status namin. 24 ang kabuuang tauhan ng BJMP sa loob ng district jail na mangyari ang insidente. Pero depensa ng warden, kahit pa naroon ang augmentation force mula sa 39th Infantry Battalion, posibleng makatakas pa rin ang mga preso dahil sa istruktura ng jail facility. Kulang din daw sila sa mga armas at bala para labanan ang mga sumalakay. Ang setup po ng jail natin, hindi magkasya doon sa building. So doon sila sa labas. Hindi sila napapadlock. And there are buildings of ours na walang enclosure. It has been a long problem of the North Cotabato District Jail. The facility is not called for a jail because that is a dilapidated school building built way back in the 70s. Tiniyak naman ng mga otoridad na patuloy ang kanilang pursuit operation upang tugisin at hulihin ang mga pumugang preso. Patuloy pong nagsasagawa ng pursuit operation ngayon sa mga bayan ng Kidapawan, Matalam, Kabakan at Ublang. Naka-augment tayo ng mechanized platoon. Naka-augment tayo ng mortar platoon at mga puwersa para makatulong sa Philippine National Police para sa pursuit operation sa depensa kung para hindi madagdagan yung pinsala dito sa area na to. Sa kabila naman ng hot pursuit operation, bukas daw ang provincial government ng lalawigan ng Cotabato para sa mga preso na nais bumalik. Naniniwala ako na marami pa tayong maibabalik na mga inmates na nakapuga. Nahuli daw kayo na tumakas doon sa jail? Anong ginawa ninyo? Tumakbo lang, nag-surrender ako doon sa, sa pastor doon sa napuntahan kong bahay. Miyembro ka ba ng BIF? Ay, hindi po. Christian po ako, ma'am. Sir. Anong ginawa ninyo nung nagkakaputukan na doon? Nakitakbo na rin ako, ma'am. Bakit? Kasi sabi nila, takbo kayo, baka sunugin daw yung jail eh. Patuloy pang investigasyon ng mga otoridad pero ayon sa Cotabato Police Provincial Office, nakatanggap sila ng impormasyong pinagsalib na puwersa ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF at MILF ang nasa likod ng pagsalakay. May natanggap din daw silang impormasyon na si Ismael Nasser alias Commander Derby na dati umanong miyembro ng MILF ang mastermind sa pagsalakay sa district jail. Von Aquino, GMA News.